Here we go again, bagong taon, bagong simula, and I'll start my year 2024 by embarking on my first solo epic ride sa mountainous region ng Benguet. Ang ruta ko, Atok to visit the flower farm and syempre yung coffee. And then the next day, I'll ride going to Kabayan to see the new highest highway system sa Tinok. And then finally, I'll spend the day sa Tabeo Lake before traversing yung bundok ng Bukod, going to Nueva Vizcaya, and then finally home. Wow! Ang saya! Ang ganda naman dito! This is something I always wanted to do. Balikan ng Benguet, spend the day, explore the region na usually dinadaanan lang natin going to Sagada. Ngayon, may pagkakataon ako na magawa to dahil I'm alone at nakamotor. It has made traveling much easier. Naging malapit ang malayo dahil mabilis marating yung mga lugar that usually takes hours to reach. Maraming beses ko nang narating ang Benguet, and I still remember the feeling of riding my mountain bike above the clouds na you're so much closer to the sky and much more connected to nature. I'm looking forward to experience that again, this time to document my journey. Bago ako sumabak sa biyahe na to, there's a few things that I need to do first. Unang-una, maintenance. Nandito ako ngayon sa mekaniko kay Buds Badonski. Check yung Facebook niya, highly recommended siya. Magaling siyang mekaniko. Meron siyang long experience sa pagkalikot ng mga iba-ibang klaseng motor, mga big bikes from Kawasaki to Triumph, pati mga Vespa, mga scooters. Kasama na rin yung mga 125 na pan-tricycle. Marami talaga siyang alam, magaling na mekaniko, masarap kausap, madaming kwento at hindi kayo tatagain. So now, check niya yung motor ko and tignan kung ano yung mga dapat palitan, kung ano yung mga dapat ayusin para maging safe tayo sa travels natin. One thing that we need to consider is yung weather. Alam niyo naman dito sa Pinas, paiba-iba yung panahon. Minsan maaraw, tas biglang uulan. So if you don't check on the forecast, magugulat na lang kayo na mag-iiba yung panahon, na in-expect nyo maganda yung panahon sa destination nyo, yung pala, merong chance na uulan. So kailangan updated kayo sa weather forecast. Like this one, yung weekend na lakad ko, mukhang maganda naman yung panahon. Sunny and partly cloudy. So, wala sigurong magiging problema. Huwag lang sana magbago yung panahon uli. Pero so far, okay naman siya. So here are the few things that I'm going to bring for this trip. Unang-una, itong tire inflator at patch kit para in case na mabutasan tayo on the road, magagawa natin siya, hindi tayo maaabala at dire-diretso lang ang biyahe natin. Siyempre, kailangan din natin ng portable jump starter na battery pack para in case na ayaw mag-start ng motor natin, meron tayong power source. Siyempre, mga ibang tools like wrench, allen tool, siguro kung kaya rin magdala ng spark plug, ng mga fuse, or kahit clutch cable kung meron kayong extra dalhin na mga tornilyo para kung kailanganin, available sila. Next, mga camera para sa video natin. Siyempre, kailangan natin ng action camera para sa POV, yung lente, and yung mga ibang essentials for videos like filter para naman hindi
ma-overexpose yung mga tuhan natin pagka masyadong harsh ang sunlight. At speaking of sunlight, pag wala namang available na sunlight na natural, meron tayong portable light na magagamit natin. Siyempre, battery pack to charge our gears. Then, andyan din yung microphone for better sounds. Of course, syempre, clothing like mga undershirt, underwear, jacket. Importante yan dahil malamig yung pupuntahan natin. Siguro, magdadala ako ng at least 4 jacket. Yung riding jacket ko, tapos 2 jacket ko, isa rain gear, isang panlamig, and sweater. So, siguro kasya na yun. Ang goal ko is minimal carry lang. Lahat ng kailangan ko nandito sa isang bag na to. So, walang nakasukbit sa akin, wala akong dala-dala. Nakalagay lang siya sa motor ko para free yung katawan ko. Makafocus ako sa pagmumotor at makaiwas tayo sa aksidente. This was supposed to be just a weekend ride lang sa Benguet. Pero habang pinaplano ko yung ride, naisip ko na I will take it slow. I will take my time para naman ma-enjoy ko yung visit ko dun sa area at hindi parang nagmamadali lang na nadaanan ko yung lugar. So I think I have everything I need. Clothing, tools, camera, budget. Let's go! Let's go, Benguet! Let's go! Woo! It's official! My first long ride ngayong 2024 has officially started. Magsi 6 AM na, sumisikat na ang araw. Nandito na ako sa Zaragoza. And few hours na lang, aahon na tayo ng Cannon Road. Ginaw! Ang lamig! Nandito pa lang ako sa baba, wala pa ako sa Baguio, giniginaw na ako. Grabe. Tumatagos dito sa jacket ko yung lamig, tsaka sa pants. Mali ata yung nadala kong jacket. Pero okay lang, ito yung habol ko eh. Ito naman yung gusto ko eh. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa region na yun, sa Mountain Province, yung lamig. Alam niyo naman, hindi ako beach person. Marami akong mga kaibigan na mas gusto mag-outing sa beach, mas gusto mag-camping sa beach. Pero ako mas gusto ko yung bundok. Mas na-excite ako sa bundok. Hindi ko alam kung saan nagugat yung fascination ko about the mountains. Siguro, una-una doon yung lamig. Pangalawa siguro yung challenge of reaching the top and then appreciating the effort going to the top and yung nature, syempre. Mas gusto ko yung vibe ng bundok, chill lang. Tapos dagdag mo pa yung motor, so na-emphasize yung pagkahilig ko sa bundok. I spent 12 years living abroad in the most opposite place na Mountain Province sa Middle East, kung saan lahat buhangin, everything is flat, walang bundok at mainit. Kaya yung buong time na nanirahan ako doon, wala akong ibang iniisip kundi makabalik sa Mountain Province. Parang lalo ako na-excite doon sa idea ng environment sa Mountain Province, yung culture, dahil sa yun nga, wala akong nakikita ang bundok sa Middle East. Kaya lalo akong nabik na makabalik sa Mountain Province. Now that I'm older and a bit wiser, I'm still chasing that dream.
I made it to Baguio. Ayan yung layo, no? Daming tao. Nilagyan na nila ng barrier yung kalsada para may mga space yung mga tao magpopoto. Malayo pa lang makikita na ng mga motorista. Safe naman siya tingnan, kitang kita naman. Nga lang, hindi pa yan yung peak ng mga tourists. Dahil kita nyo yung parking lot dito, ang laki. Gumawa sila ng malaking parking lot para lang dyan. So ibig sabihin, projection nila dyan maraming visitor. So hindi pa yan yung majority ng visitor. Ang bigat ng motor ko. Okay, let's go to Baguio. Pagod ako dyan ah. Mukhang maraming tao ngayon sa Baguio ah. Dito pa lang sa baba eh, ang dami ng visitor. So now I'm going to meet my friend and kamustahin ang buhay ni Nathan. Pagdating ko ng Baguio, message ko siya and see kung anong magagawa. Panig to kay Erwan to ah. Hindi ka na bumalik. Hindi na, last ako na yun. Pero sa calls ka pa rin. Dito sa ano. Hindi na, tawag ako na ano. Smoke. Ano to? Blood? Oo, blood. Blood na Sasawsaw po. sauce? Oo, blood Ayos sauce. ah. Ano. Parang Sasawsaw mo. dinuguan din po. Nakasapa rin. Isa pa fresh blood. Hindi naman. Pero Dito. pakto lang din. Ito na ang bat and bolt to. Ano po pulis doon? Ha? Katar? Ano? On the next episode. Ano naman tong kape na to? Ang laki oh. Siguradong gising na gising ako mamaya sa pagmumotor na ito. Doon pa yung destination ko, yung Sunrise Cabin. Travelers Inn. Ah, yun ata. Woo! Andi na! Wow! Gusto mo ng highest point ha? Oh, daan mo to
So, mga pagka sa ginaw. Ay, Diego. Gamit mo, Diego. Ay, Diego. Ano ako dadalhin? Hmm? Come, let's go.